Sa linya po ng ating komunikasyon, si Attorney Ariel Inton, ang founder po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Attorney, good morning po and Happy New Year po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong makakasama ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong oras. Jade, Arman, Happy New Year sa inyo. Happy New Year sa ating mga taga-subaybay. Opo, ngayong araw na nga itong implementasyon ng pagbabawal po, panghuhuli nga sa mga e-trikes na dumadaan po dito sa mga major roads po natin, Attorney. At naalala ko ay nais po ninyong ipasuspinde ito muna, ang pagpapatupad, ang implementasyon po nito, Attorney, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po yung mga dahilan kung bakit po ganun po ang ating panawagan. Walang po namin ay noon pa, no, yung una na nais nila implement noong December 1 na wag muna at manghilaw yung polisiya. Mabuti na lang nakinig ang LTO noon at sinabi isang buwan. No? Ngayon araw na to ay stricto na daw silang magpapatupad at manghuhuli ng mga lalabag sa polisiya. Ngayon, ano ba yung polisiya ngayon? Kapag binase natin sa pahayag ng LTO, ang tilang huhulihin lamang ay yung mga e-trikes na dadaan sa mga major thoroughfares like EDSA, yung mga R1, R2, R3, o yung mga circumferential roads na mga C1, C2, C3. So, o mga national highways. So, dun daw ay manghuhuli sila. Well and good. Sige, pagpalagay na natin, doon sila manghuhuli. Pero anong violation nila? No? Kapag hinuli ba, kunyari ang isa, at wala siyang lisensya, hindi rehistrado yun e-trike, kasama ba yun sa violation? O yun lamang pong nahuli silang dumaan sila dun sa mga kalye na prohibited sila. So yun, yung mga paglilinaw na yun, nais natin malaman. Ngayon, ang sabi rin ng LTO, pagtatawid lamang, no, halimbawa sa Commonwealth, tatawid lang, pwede yan. Yan din. Paglilinaw din ng amin nais na paano ka makakatawid ng Commonwealth? Alam naman natin ang Commonwealth sa kahabaan yan, may ginagawang MRT. So, yung gitna, no, ang gitna niyan, most of the portion of the Commonwealth Avenue, meron ng harang, no? So, if somebody using an e-trike coming from Batasan Road at tatawid siya papuntang Commonwealth Market, hindi niya pwedeng itawid yun basta-basta. Babaybay siya ng ilang metro, probably about 200 or 300 meters to make a U-turn. Tanong namin yung ba ay pwede o hindi? Yan. Then, sabi nila, bawal din pwede ka sa mga barangay at subdivision roads. Yan. Tanong, ano ba yung barangay roads? Ano ba yung subdivision roads? Yung bang kalye, for instance, sa loob ng barangay, pero masasabi mong national road dahil for instance yun, balik tayo sa Batasan Road. No, yung Batasan, yun yung main road dun sa barangay Batasan, Quezon City. Bawal na ba sila doon? O hanggang doon na sila sa loob? Paano sila babiyahe? O paano nilang magagamit yung kanilang e-trike kung di sila dadaan doon? Kasi yun yung kalye na main road doon sa barangay. So itong mga to ang nais nating maitanong. Ngayon, kung tayong mga mamamayan nagtatanong, yung bang tagahuli nila, yung mga enforcers ng LTO, properly trained already na kung ano ang basehan ng kanilang uhulihin? Ha? So, ito yung mga tingin namin na kailangan linawin.
So, hinihingi namin kung maaari, no, pagpaliban natin at more information campaign. Kasi kaya gumagamit ng e-trikes tong ating mga ilang kababayan at ito yung nagiging pangmasang mode of transport. Ito yung kaya nila, hindi. It's probably less than 100,000, mga 40, 50,000. Hindi naman ang mga gumagamit nito, hindi kayang bumili ng kotse. No? Ito yung kanilang mode of transport for their families. Okay, yung iba naman, sabi, hindi, binabayaan nila, pinapamasada nila. O, tama, pinapamasada. Huhulihin ba yon? At pag hinuli, ano nila, kolorum? Paano magiging kolorum kung mismo yung tagahuli, hindi nila alam, o sino nga ba dapat magbigay ng prangkisa dito? Yung, national government o yung local government? And then sa Evida law, nakalagay doon, the LGU has to identify and designate e-trike lanes. No? Not only sa local roads, but also in national roads. Ang tanong, nakapag-identify na ba lahat ng LGU para dito? So, there are a lot of things na kailangan muna nating linawin bago yung panghuli. Ngayon, hindi safety kasi ang natin, wala naman tayong problema sa safety. What we see is that you can be an advocate of safety and yet malinaw pa rin ang polisiya ng regulasyon. Opo. Attorney, hindi so ibig sabihin po nito sa punto po ninyo, hindi sapat yung ginagawang public consultation ba or information drive ng LTO bago ipatupad ang panguhuli ngayong araw na ito? Well, sa tingin namin, kulang dahil uh, doon pa lang sa sinabi ko sa inyo, ang dami na natin tanong. Ako pa lang yun. Paano pa yung ibang mga kababayan natin na teka nga, na-concern din. So marami rin katanungan. Hindi, kasi alam niyo, pagka nang huli, yung mga kababayan natin, wala na magagawa yan. O, makikipagtalo pa ba yung I mean, if they lose something precious to them, like for instance, yung kanilang e-trike, no? They lose a lot. No? Halimbawa, i-impound mo yan. Sa tingin ba natin, yan makakabayad ba sila ng multa? Opo, opo. So, masakit sa kanila yun. Kaya, ang hinihingi namin yung malinaw na polisiya. At meron naman tayong Evida law. Meron tayong batas. No? Yung implementing rules and regulation dapat angkop sa batas. If you recall, no, a few years back, mismo yung presidente ang nagsabing, okay, yun panghuli, suspend muna natin kasi hindi daw in coordination dun sa batas. Yun unang guidelines. And then came nga dito na in one Senate hearing on the budget of the DOTR, yan ang tinanong sa hepe ng LTO, then suddenly he said, sige, manghuli tayo. Buti na lang, he came into his senses at isang buwan niyang, isang buwan na hindi niya tinuloy. Pero ngayon, itutuloy nila. Meron pa rin mga hindi nasagot. So it's, I don't think na at dagdagan natin ng panahon would be dangerous na para sa ating mga kababayan na basta itong palugit ulit magkakaroon talaga ng malawakang information campaign at yung kanilang polisiyang gagawin is in accordance with the Evida law. No? So, yun yung natin, yun yung panawagan po natin. Opo.
So, ang malinaw, attorney, ay itong layunin ng LTO para sa pagpapatupad nitong panghuhuli nga ng mga e-trike sa mga major roads ay for their safety. Pero sa tingin po ninyo, ano ho ba yung alternative na solution na possible na mungkahi po ninyo, ng grupo po ninyo upang masiguro yung kaligtasan sa kalsada nang hindi po mapahamak ang mga commuter, lalo po itong mga gumagamit po ng mga e-trikes or mga e-vehicles? Sundin po yung batas. Kailangan may e-trike lane. No? Yung e-trike lane kung kung may bicycle lane, sabi sa batas, they can share with that. Okay. And then, doon sa mga lugar, like for instance, sa mga subdivision road, sa mga barangay road na kanilang tinutukoy, sabi nila, pwede kayo dyan. But do you think kung ando sila, hindi rin sila prone to an accident kung sakali? Di ba? Daan din yan eh. Hindi rin mo masasabi. So, even na nandun sila, there should be safety precautions. Di ba? Eh, wala pa nga yun eh. Di ba? Ang tinututuan nila yung mga highway. Well, that's fine. But if you will see where the accidents happen pagka dito sa mga e-trikes ay concerned, it's not much dun sa mga highways, but dun sa mga barangay and local roads. Nandun yung mga may aksidente. Opo, pero mali na ho ba doon sa Evida Law, attorney, yung pagbabanggit po nitong mga e-trikes, e-bikes, e-scooters at iba pang mga modernong electric vehicles? Well, dapat sa IRR, no? Anong klaseng yung anong klaseng, kasi maraming klaseng maraming klaseng Light electric e-trikes. vehicles. Mm-mm. O, e-trikes, e-bikes, maraming klase yan eh. Meron two-wheel, may three-wheel. So, yung ba, I don't know. I don't know with the policy that LTO will implement. No? Doon sa, doon ba sa gulong, doon ba sa bigat, doon sa klase, di ba? Kasi ang narinig ko lang sa kanila is kung hindi ka daw kasya sa bike lane, eh hindi ka pwede sa bike lane. No? Kapag yung e-trike mo hindi kasya sa bike lane, hindi ka daw pwede doon. Eh hindi ko po makita sa batas yun, yung ganung polisiya. Na pag hindi ka kasya sa bike lane, eh hindi ka pwede doon. Ang sabi, ang nasa batas ay the local government should dedicate and identify na magkaroon ng e-trike lane. At kung wala, they can share with the bike lane. So, kung hindi kasya sa bike lane, hindi ka ba pwede sa bike lane? Hindi ganun eh. Kung hindi ka kasya doon, dapat meron kang sariling lane. Yun ang interpretasyon namin. Opo. Pero linawin ko lang ulit, attorney, nabanggit nyo kanina na madalas po na naitatalang mga aksidente doon sa mga hindi dito sa mga major roads. Tama ho ba? Yung po yung statistics na nakuha po namin. In fact, what we got is like this, no? Pagkatingin mo, based on MMDA, na ang pinakamababang aksidente sa lahat ng mga sasakyan ay yung mga e-trikes, e-bikes. That's the least, no? Na aksidente. Ang pinakamarami, of course, yung four-wheel, etc. Now, we understand na kaya ganon ang dato is that hindi pa ganun karami yung e-trike, no? Na kaya ganon na mas konti yung aksidente nila, no? Because yung available statistics sa MMDA are number of accidents. No, hindi yun number of accidents na based on the number of
vehicles on the road of one kind. For instance, bakit yung four-wheel ang number one? Natural dahil ang pinakamaraming sasakyan sa kalye ay yung four-wheel. No? So, so anong percentage, parang ganito, what percentage ang aksidenteng involve ang e-trikes, no, sa mga e-trikes? For instance, kung meron 5,000 e-trikes ngayon, anong percentage ng accident doon sa mga e-trikes? Di ba? Hindi yung percentage ng accident sa lahat ng sasakyan ng e-trike. So yun. So when we saw that na pinakamababa yung e-trikes, then it means na mas konti pa lang sila, no, na bumabiyahe. No? Ngayon, yun, aksidente yun, saan marami? Doon sa mga secondary roads. Kasi mas maraming doon dumadaan. Yung dumadaan sa highway, okay, meron yan, but you can see na yung mga talagang mga for family use ang gamit nila na e-trikes are using it sa paghahatid ng mga anak sa eskwela, sa pamamalengke, etc. So I think doon din kailangan din na meron tayong mga safety precautions. Opo, opo. Ano ho yung mga possible na legal na implikasyon po nito, attorney, kung tuloy-tuloy ito, o magpapatuloy po ang LTO sa panguhuli kahit may nabanggit nyo nga ay kalituhan doon sa pulisiya. May plano ho ba ang grupo ninyo na questionin ito sa korte? Kung sakaling meron pong magiging complainant dyan, no, to challenge the apprehension or the impoundment, no, then we are available to help that complainant legally. Kasi kailangan din naman ng complainant dyan. In other words, kung patutupad talaga ng LTO yan, sige, at as we speak, meron na nahuli, ganyan, then kailangan meron sanang complainant para i-challenge yung huli. Ngayon, another thing is kung mismo meron mga ibang like congressmen or senators or even some government officials na sasabihin na, teka, medyo magulo pa yung implementasyon na yan, suspend muna, then that's better kasi meron mag-uutos sa LTO na tigil muna tayo. Ganun ang tingin po namin. And that's why we are advocating na baka pwedeng palawigin pa yung suspension ng panghuhuli dito sa mga e-trikes. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, attorney, bago po noong questionin, bago yung gagawin na yon, sa ngayon po, sa kasalukuyan, ang gagawin po ng grupo, ano ho ba yung mga hakbang na possible na gagawin po ng inyong grupo? Susunod na hakbang, kayo ho ba ay makikipag-pulong doon, ang grupo po ninyo, doon sa LTO para po ipaabot po itong inyong panawagan? Isang option po namin yan na baka sakaling mapakinggan po ang inyong lingkod, yung grupo namin, dun po sa mga concern. Yun po kanina mga binanggit ko po. Yung mga concern na yan are not our concern but the concern of people na nag-reach out po sa grupo namin at sinabi, attorney, ito po yung mga kasi sa FB page po, meron po kami ng FB page. Itinan po namin doon. Like for instance, sa Paranaque, nagtatanong, saan po kami pwede? Yan, mga ganun kasimple na ibig sabihin, sila mismo hindi nila alam, okay, saan tayo pwede, sa Kasi, hindi naman sa yung polisiya, okay, aside from butim, nandiyan ang media na sasabi, pero yung kasi
di ba, ang LTO, meron mga regional offices, meron mga district offices. Ang tanong, yung bang mga hepe dyan, nagkaroon sila ng public dialogue man lang dun sa kanilang nasasakupan. Di ba? Everything that we rely upon are from the head office. Oh. Yung bang mga nag-i-e-trike sa... Kasi ito, all over the country ito, yung implementasyon eh. Doon ba sa mga probinsya, nagkaroon sila ng kanilang, yung mga hepe doon? Nagkaroon ba sila ng public consultation tungkol dito? Attorney, magandang umaga po and Happy New Year. Si Admar po ito. Ito pong EVIDA Law, itong Republic Act number 11697 ay naging ganap na batas April 2022. Tapos, ang IRR po nito ay napirmahan, lalo na itong sa... ang IRR ay napirmahan noong 22 rin, September, ng Department of ng ating government, no? Dito po sa IRR po, attorney, sinasabi po rito yung powers and functions ng local government units, no? At sinasabi rito sa section 15C, provided, ito po yung power ng LGU, provide segregated lanes for light electric vehicles in all major local and national roads in coordination with the DPWH, provided that such lanes may be integrated with bicycle lanes. So, ang tanong din dito po, attorney, sila rin pala yung magtatakda, yung mga local government units, no? Para po doon sa mga may national road, para po pwedeng makadaan dito. Kung wala pong mga ganitong ginawa ang atin pong lokal na pamahalaan or sa government sa kabuuan, pwede po ba natin silang ireklamo po dito kasi pinagbabawalan na sa national road pero binigyan sila ng utos na mag-provide kayo ng lane para dito po sa mga light electric vehicles? Totoo po yan. Yan nga po yung isa sa rason kung bakit ang aming pong panawagan suspend muna natin. Dahil sa mo padadaanin sila. No? Dito nga sa Metro Manila, we identify one dyan sa Quezon City, yung Batasan area. No? Nag-set tayo ng example. Sa mo padadaanin. Yun yung main road nila. Meron bang meron na bang dedicated lane dyan para sa e-trikes? How much more sa probinsya? Diba? How much more sa ibang mga lugar na wala pa niyan, diba? At yung mga local government naman, syempre pagkaaralan nila saan natin ilalagay, diba? Kailangan nilang tingnan din yung kanilang mga kalye at yung national roads, no? Which probably they have no jurisdiction kung sakali. They will still coordinate with DPWH para sabihin, okay, we identify this na ito yung namin, dedicated lane dyan. Tapos kung na-identify na, ano ba yan? Through an executive order lang ng mayor o kailangan ng ordinansa. Di ba? Oo. So, kung may kailangan ng ordinansa, they still have to pass through their local councils. So, marami dapat. Attorney, balikan lang natin si Attorney Ariel Inton, ang pinuno ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Pinag-uusapan po natin yung implementation po nitong EVIDA Law. Inline na rin po dito sa naging kautusan ng pamahalaan ngayon na pagbawal na sa mga major thoroughfares o sa mga national roads iton pong mga e-trike. Isusunod ko sanang tanong kasi meron din pong classification or ibig sabihin ng electric vehicle dito. Iba-iba kasi dito kung ano ba yung light EVs, ano ba yung ilalagay doon sa hybrid EVs.
Siguro mamaya kung makakabalik pa dito si Attorney Into, no? Batay po dito sa IRR ng Evida Law, 2022 po ito na ipasa mga kapartner, April, bago mag-eleksyon, and ang IRR po nito, implementing rules, ay last September. Attorney, si Admar po ito ulit, balik lang po tayo. Sinasabi po dito sa Rule 11, Section 5, yung ibig sabihin po ng electric vehicle, iba-iba kasi dito yung mga classification. Sa light EV po, light electric vehicles or LEVs, ang sinasabi po rito are those EVs used in micromobility that provide alternative modes of transportation which include electric scooters, electric bicycles, electric personal transport, and other similar vehicles weighing less than 50 kilograms. So, itong mga e-trike, hindi pasok dito sa light vehicle, attorney. At yung naitanong natin sa inyo kanina na mayroong designated lane, baka hindi sila pasok din dito. Kaya siguro, hindi sila or mahigpit na ipinagbabawal sila sa mga national road. Opo. Ngayon, kung bawal po sila doon, no, saan sila dadaan? In other words, parang ganito po. Ang LGU, ang sabi ng IRR, you can designate the e-trike lanes. Hindi lang sa local roads, but also national roads. Now, when in coordination with the national government, ngayon, yung national roads ba includes, like for instance, no, Quezon Avenue, Araneta Avenue, yan mga yan. Yan ba included sa national roads? Yan. Kasi yung definition ng road, malabo di ba? Ngayon, if it is included there, like once again, Batasan Road, included doon. So, bago mo ibawal, dapat may designation. Di ba? I-designate mo muna na doon kayo pwede. At pag wala kayo doon, saan namin kayo uhulihin? Pero ang nangyari ngayon, bawal kayo dito. Sabi ko ng batas, magde-designate yung LGU eh. Hindi, wala pa eh. Kaya bawal muna kayo. Opo. Hindi naman ganun yung sinabi ng batas. Opo. As sinabi ng batas, mag-designate. No? Pag meron na, then doon kayo pwede. Opo. Attorney, dito kasi sa yung sinasabing designation po, yung provide segregated lanes, ang sinasabi po rito sa IRR, mga light electric vehicle, yung 50 kilo daw pababa ang maikukonsidered as light electric vehicle na dapat mayroong segregated lane. Ito ba mga e-trike, may consider ba itong mga LEV? Kasi 50 kilos pababa eh. Yan nga, Admar, yung mga dapat itanong sa LTO. Yan nga, na okay, kung hindi sila pwede doon, so saan sila pwede? Di ba? Ibig ba sabihin, di wag na kayong bumili ng ganyang klaseng e-trike o e-vehicle. Hindi naman ganun yung sinabi ng batas because the law promotes the use of e-vehicles. And when you promote the use of e-vehicles, the public has a choice kung ano ang bibili niya, depende sa kanilang pangangailangan. And it is up to the government now to see to it that they are properly regulated for their safety, for their protection, at yung kanilang enjoyment ng kanilang use. Di ba? For their mobility. But what's happening now is nauuna tayo dun sa bawal ang hindi natin muna nakikita na kaya nga may Evida law is to promote the use of this kind of vehicles. Now, if all we can hear from them sa LTO is bawal, is that promoting the use of e-vehicles? Mukhang hindi, di ba? Opo. So yun ang point namin, na before you say bawal, marami pa muna kayong dapat gawin
in order to promote the use of this kind of vehicle. And then saka ka magbawal, saka ka magkaroon ng regulation, no? Based on the EVIDA law. Opo. Attorney, nabanggit nga natin 2022 pa itong batas, both yung pagkagawang batas at saka itong IRR po nito. Do you think, sir, matagal na masyado itong magto-2026, nag-2026 na tayo, malapit ng kumbaga parang nakukulangan pa ba kayo sa kalinawan sa pagpapatupad nitong EVIDA law sa kabuuan? Ang problema, hindi nga na, katulad na, ilang local government na yung nag-designate. Di ba? Do we have any data available? Or there is no such designation at all? Di ba? And when you designate, what is your source of designation? Is it through a executive order of the mayor lang? O kinakailangan ng ordinansa, in which case, kailangan mo ng action ng local government, di ba? So, yan yung mga mukhang hindi pa na detalye isa pa lang yan, yan pa lang designation ng ating pong pinag-uusapan, di ba? Isa pa lang yan. So, balik tayo sa tanong. Given everything ng ganito ang sitwasyon, is it really fair and reasonable that LTO go with their plan of apprehending ng hindi pa malinaw itong mga nakasaad sa batas na dapat i-implement? Yun po ang point namin na remember, as you said, 2022 pa to. Yung 2022 hanggang 2025 na walang implementasyon, di ba? Anong ginawa nila? Ano lang to, nabungkal na lang to ng more recent, yung nagkaroon ng Senate hearing sa budget ng DOTR when a few senators came out with their concern about e-vehicles. Kung hindi nabuksan to, di wala pa rin. hindi pa rin magkakaroon. Hindi pa rin natin mapapag-usapan to. Meantime, there is no designated lane. At yun nga, yung mga iba pa pong mga concern. And one concern na nakikita ko na dapat tingnan mabuti ay, are these e-trikes ay papayagan nilang for hire? Sa batas yata meron, no? But sino ang magre-regulate sa mga e-trikes for hire? Is it the local government or the national government through LTFRB? So, wala pa rin. Ngayon, huhulihin namin kayo, kolorum kayo, dahil wala kayong prangkisa. So, yung e-trike owner, ang tatanong lang niya dun sa nanguhuli, sir, saan kami kukuha? No? Sa local ba? O sa national? So, ano sasabihin ng enforcer? Hindi, basta kolorum kayo. Yun nga po saan ka kami kukuha? So, you see the problem? Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo, paalala muli sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga gumagamit po ng e-trike. Okay, sa mga gumagamit ng e-trikes, we understand na nakakatipid kayo dyan, yung mobility nyo mas mabilis at mas nakakasave kayo ng oras nyo. So even without government regulations, then you have to use it ng safe. No? So, kahit nga walang nagsasabi na bawal kayo sa EDSA, why should you use EDSA? Kung dapat sa inyo mismo, alam niyo yung safety. Diba? So, kailangan safe tayo sa paggamit ng mga e-trikes. No? You self-regulate. Ika nga. At yun ay mainam until such time that the government comes out with a
uh, uh, with a clear policy on its use. Ngayon, yung mga gumagamit niyang pambiyahe, you go to your local government, tanongin nyo, may sa mga konsel nyo, mayroon transportation committee chairman dyan. Tanongin nyo, sir, konsel, o kaya kay mayor, paano po to? Hanap buhay po namin to. How can how can our hanap buhay be regulated dito? So, yon. So, what we're trying to say is that be responsible e-vehicle owners. Para sa ganon, ay nakakatulong din tayo sa regulasyon. Because, wala talagang maraming na kakaligtaan yung ating mga implementers. Opo. Attorney, daghang salamat o maraming salamat po sa inyong pong oras at Opo, sa pagbibigay po ng impormasyon. Anytime po. Thank you. Anytime. At sa LTO po, sana po tingnan nyo mabuti. Lagi po kayo nakatuon sa huli. Pero yung bang mga taga-huli nyo, marunong alam kung ano huhulihin. Opo. Sige po. Salamat Alright. po. Happy New Year po ulit sa inyo, Attorney. Ayun po, magandang umaga po sa inyo. Mga kababayan, si Attorney Ariel Inton, ang founder po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ng ating pong nakasama na. Pakinggan po ngayong umaga.